ang pag-ibig sa Diyos at kay Kristo. So, alam natin, hindi natin matatawaran, hindi natin kayang suklian yung pag-ibig ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. No? Sila ang unang umibig sa atin eh. Sapagkat nilalang tayo ng Diyos ayon sa kanilang larawan at wangis. Di ba? At lahat ng pangangailangan ng tao, ipinagkaloob ng Diyos sa tao. Kaya nakikita natin, bago lalangin ng Diyos ang tao, nilikha niya muna lahat ng pangangailangan ng tao. Di ba? Yung kanyang kakainin, yung kanyang daramtin, lahat ng pangangailangan ng tao, nilikha muna bago niya lalangin ang tao para merong magamit ang tao. Kaya nandoon yung talagang pag-ibig ng Diyos sa tao. Tingnan natin na mahalaga tayo sa Diyos dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Bukod sa tayo'y nilalang, sa dami ng tao sa sanlibutan, lahat naman mahal ng Diyos at lahat ng tao mahal ng Diyos. Di ba? Walang pinipwera ang Diyos. Pero, meron siyang tinatawag na mga anak ng Diyos. At doon sa mga anak ng Diyos, kinakailangan, kung maaari nga, lahat maging anak ng Diyos. Tunay na anak ng Diyos. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Sa 1:12, John 1:12, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. So tayo, binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino yung binigyan ng karapatan? Yung mga nagsisisampalataya sa Kanyang pangalan. So binigyan tayo ng karapatan. Lahat ng may pananampalataya, tinanggap ang Diyos at ang Panginoong Kristo, pinagkalooban tawaging mga anak ng Diyos. At lahat ng tao ay mahal ng Diyos, kabilang pati ang mga makasalanan. Di ba? Kailangan lang nilang magsisi. Kailangan lang na magsisi. Tayo, na mga pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos, nagsisi na tayo eh. Nanampalataya na tayo eh. Yung mga makasalanan, nandun yung chance para makamit din yung karapatan na yon na tawaging mga anak ng Diyos. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Matthew 9:13, but go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice. For I have not come to call the righteous, but sinners. So, gusto niyang, ang Panginoong Kristo naparito, hindi para doon sa matuwid. Hindi para sa mabubuti. Matuwid na yun eh. Sa Kanya na yun eh. Ang pinarito niya para sa mga makasalanan. Diba? So, ang mga makasalanan, ang kailangan lang gawin, magsisi, sumampalataya sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. At kung sino ang unang umibig sa atin, ang sabi ni Juan, sa unang 1:4-19, we love because He first loved us. Ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin, hindi tayo. No? Ang Diyos ang siyang umibig, ang unang umibig sa ating lahat. Ngayon, paano ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin? Paano niya ipinakita? Alam natin na tayo mula doon sa makasalanan. Hindi naman tayo mga Israelita. Di ba? Tayo'y kahentilan. Alam natin kung ano ang meaning ng hentil. No? Walang Diyos, walang tipan, walang pangako. Yun yung kahentilan. So, nandun tayo sa unang kalagayan. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, ano ang kanyang ginawa? Paano ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin? For God so loved the world that He gave His only begotten Son,
that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. John 3:16. So, ganun ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino sa atin ang siyang makagagawa nun? Na yung anak mo, pagkakaloob mo, alam mo na ang sasapitin niya, papatayin? No? Ang Diyos ang siyang gumawa niyan. Diba? Sapagkat mahal niya ang tao, para ang taong makasalanan ay magkaroon ng kaligtasan. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Sa gayong paraan, ipinakita ng Diyos sa tao ang kanyang pag-ibig. Pinagkaloob niya yung kanyang bugtong na anak para sa pamamagitan ng laman at dugo ng ating Panginoong Kristo, matubos tayo sa ating mga kasalanan. Kung ipinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin, ipinakita rin naman ng ating Panginoong Kristo ang kanyang pag-ibig sa atin. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Sa unang 1:3:16, we know that Jesus love laid down His life for us. Diba? Dito nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. So, tinakita ng Panginoong Kristo ang kanyang pag-ibig, no? Ibinigay niya yung sarili niyang buhay. Hindi siya tumanggi. Hindi no sabihin ng Diyos sa kanya na isusugo kita. Hindi siya tumanggi. Kundi kaligayahan niya na sumunod sa utos ng kanyang ama. Sapagkat yun yung, ang sabi nga niya, yun daw pagkain niya eh. Ang pagkain ng Panginoon Kristo, yung pagtupad doon sa utos ng kanyang ama. Kaya, noong isugo siya, walang alinlangan, ginawa niya. No? Nag-anyon lamang salarin para tubusin ang kasalanan ng tao sa sanlibutan. Ngayon, sa atin ngayon, ipinakita ng Diyos at ng Panginoong Kristo ang kanilang pagmamahal sa atin. Nagsakripisyo ang Panginoon alang-alang sa sangkatauhan. Tayo naman, paano nating maipakikita yung ating pag-ibig sa Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo? Paano nating masasabing iniibig nga natin ang Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo? Una 1:5-3. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. So, pag-ibig sa Diyos na yun tuparin yung kanyang mga utos. Kaya, kung sinasabi natin iniibig natin ang Diyos, kinakailangan pala tinutupad natin yung utos ng Diyos. Hindi pa pwedeng, iniibig ko ang Diyos eh. Pero, hindi mo naman tinutupad yung kanyang utos. Di ba? Isa sa utos ng Diyos, itong pananambahan natin. Huwag kalilimutan, huwag pababayaan. Yung araw ng pagkakatipon, utos ng Diyos yun. Paano mong masasabing iniibig mo ang Diyos? Kailangan tuparin mo yung inuutos niya. Kinakailangan, nandito ka, nandito tayo, kaya nandito tayong lahat. Tuwing araw ng linggo, sa araw ng pananambahan, para ipakita natin sa Diyos yung ating pag-ibig. At ito'y may pakikita natin sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang mga utos. Diba? So tayo mga nandito, pinakikita natin yung ating pag-ibig sa Diyos. Sapagkat tinutupad natin yung isa sa utos ng Diyos. Alam natin marami yan. So, isa lang ang araw ng pagsamba, ng pagkakatipon na ating sinusunod na sinyales na iniibig natin ng Panginoong Kristo. Kinakailangan, lahat din naman ng utos ng Diyos. Hindi pa pwedeng meron kang hindi susundin doon sa mga utos ng Diyos. Susundin mo yung siyam, yung isa hindi pwede. Kinakailangan lahat. Ang kaya nga ang sabi, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo. Diba? Buo. So, kinakailangan talaga yung pagsunod. Ngayon,
Ano rin yung sabi ng Panginoong Kristo? Para tungkol sa pag-ibig, no? Sa 1:14-15:21, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Diba? Doon kanina, ang sabi, yung pagsunod sa utos ng Diyos. At hindi lang yung sa Diyos, kundi kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang Panginoong Hesukristo ang nagsasalita. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad, ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kaniya. Diba? So, maliwanag naman na talagang ang pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig kay Kristo, sa pamamagitan ng pagtupad sa kanilang mga utos. At kung sinusunod daw natin yung utos na ating Panginoong Kristo, iibigin tayo ng Ama. No? At iibigin rin naman tayo ng ating Panginoong Kristo. So yun doon natin maipakikita yung pag-ibig sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ng pagtupad sa kanilang mga utos. Hanggang kailan natin tutuparin yung utos na yon? Hanggang kailan tayo tutupad ng utos ng Diyos at ng Panginoong Kristo? Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Kristo. Until the appearing of our Lord Jesus Christ. So hanggang sa pagparito niya, yung ating pagtalima, pagsunod sa ating Panginoong Kristo at sa Diyos. No? So ibig sabihin, habang tayo nabubuhay dito sa libutan, gawin natin yung ating tungkulin sa iglesia. Pagtupad ng ating mga tungkulin sa Diyos at sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat wala naman nakakaalam kung kailan yung muling pagpapakita o muling pagparito ng ating Panginoong Kristo. Kaya hanggat wala siya, hanggat meron tayong buhay, gawin natin yung ating tungkulin, pagtupad sa mga utos ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Maging kaaliwan natin yung pagsunod sa utos ng Diyos. Diba? Kasi ang pagsunod sa utos ng Diyos hindi naman sakripisyo. No? Kundi kaaliwan, maging kaaliwan natin. Maging kaligayahan natin yung pagsunod sa mga utos ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Gaya ng sabi sa awit, 119:47, For I delight in your commands because I love them. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. No? Di masayod ang galak ko pagkat ako aking iniibig. Yung utos ng Diyos, maging kaaliwan natin, maging kaligayahan natin na tayo lagi nang sumusunod. Ibigin natin yung pagsunod, pagtalima sa utos ng Diyos. Kung sinasabi nating iniibig natin ng Diyos at si Kristo, ano dapat nating unahin? Madali nga talaga kung minsan sabihin pag-ibig sa Diyos. Madali yan sabihin. Pero, kinakailangan, unahin natin siya. Diba? Sabi, Acts 5:29. Datapwat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. We ought to obey God rather than men. Diyos muna. Diba? Kasi dito sa puntong ito, pinagbabawalan silang mangaral eh. Pinagbabawalan silang salitain ang pangalan ng Panginoon. Pero hindi dapat. No? Tayo man, dapat unahin natin yung gawain sa iglesia, yung gawain paglilingkod sa Panginoon. Diyos bago sa mga tao. Di ba? Kasi sa panahon natin talagang ganyan. Sa maraming kaabalahan ng tao sa sanlibutan, di ba? Yan ang kahadlangan eh. Kaya hindi nasusunod ko minsan yung magsitalima sa Diyos bago sa mga tao.
No? Kuminsan ng tao, dahil sa maraming kaabalahan, dahil sa maraming talagang panunukso ng dyablo, hindi mo mapapansin, tinutusok ka ng dyablo eh. No? Nalilimutan yung Diyos. Hindi nauuna yung Diyos. Di ba? Bigyan ka ng maraming kasaganaan sa buhay. Lagi kang busy. Hindi ba hadlang yon? Kasi nauuna mo yung bagay na material, hindi mo na ibibigay yung sarili mo sa Diyos. Hindi mo nauna yung Diyos sa araw ng linggo. Wala ka sa pagsamba. Nauna mo ba yon? Natalima mo ba yon? Nauna mo ba yung sinabi na magsitalima sa Diyos bago sa mga tao? Bago sa lahat ng bagay? Hindi. So, kinakailangan talaga, anuman ang magiging hadlang, mapaglabanan mo. Pagdating sa hanap buhay, ano man yan, unahin mo muna yung pagsamba sa Diyos. 2 oras na pagsamba, hindi mabigat sa atin. Di ba? So, gawin muna natin yung ating tungkulin sa Diyos. Di ba? Ang sabi naman ng Panginoon, pagka talagang pinaubaya natin sa Diyos, andun yung pagpapala ng Diyos. Tutulungan tayo, siksik, liglig, pagkakaloob ng Panginoon. Unahin mo lang siya. Diba? Kasi isa yan sa panunukso ng dyablo. Di ba yung parang delaying tactics ng dyablo? Anong ginagawa ng tao sa sanlibutan? Kung halimbawa bata pa, hindi pa marami pang araw. No? Saka na lang. Yun yung saka na system. Di ba? Saka na system. Saka na lang ako maglilingkod. Bata pa ako eh. Pagkatapos ko na ng pag-aaral, saka ako maglilingkod. Nung makatapos na, naging successful sa buhay, naging busy lalo. No? Saka na lang. Pagka nakaluwag-luwag. Nagkaasawa, lalo nang hindi makapaglingkod. Lalo nang naging busy. Hindi ba? Yun yung pinakita natin na delaying tactics ng dyablo. Hindi lang dun sa paggawa ng literal na masama, hindi lang yung magdanakaw ka, papatay ka, hindi lang yun eh. Kundi yung alam ng tao, alam niya sa sarili niya, matuwid yung kanyang ginagawa, pero kung napapabayaan mo naman yung inyong tungkulin sa Diyos, magiging kasalanan sa iyo. Di ba sabi sa banal na kasulatan, sa nakakaalam ng mabuti at hindi niya ginagawa, ito'y kasalanan. Kasalanan sa kanya. Diba? So, doon nasisira ko minsan yung magsatalima sa Diyos bago sa mga tao. So, yun ang, kaya iniaaral sa atin, pinapayuhan tayo, na huwag maging gayon, kundi unahin natin yung paglilingkod sa Panginoon. Diba? Kayang-kaya nating yung time management, no? Talagang una, yung para sa Panginoon. At sino rin yung dapat nating higit na ibigin? Nabanggit ko kanina sa Mateo 10:37-39, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito at ang mawalan ng buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. Tingnan natin. Ang umiibig daw sa ama o sa ina ng higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat. Ba? Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Hindi raw karapat-dapat. Paanong hindi nagiging karapat-dapat? Hindi ba? Utos naman yun, mahalin natin yung ating mga magulang. Igalang natin, ibigin natin yung ating mga magulang. Pero paano yung sinasabi na yung umiibig sa ama o sa ina, umiibig ka sa magulang mo nang higit daw sa kanya, hindi raw karapat-dapat. Paano nangyari yun? Di ba kung minsan, merong anak, talagang
matalamahin sa kanilang magulang, utos naman yun eh. Kaya lang, kung mali ang ipinasusunod ng magulang sa kanyang anak, susundin niya. Pero mabuti dapat yung gagawin niya, pero sumunod yun sa kanyang magulang. Hindi ro karapat dapat sa akin. Halimbawa, naalala ko yung noon, meron akong isang manggagawa ng tsinelas. Niimbitahan ko rito na sumamba. Okay sa kanya, sasama siya. Kumukapit bahay lang namin eh. Narinig ko, nung nagpapaalam sa nanay niya, binawalan. Hindi siya pinayagan ng kanyang nanay na sumama sa akin na pumunta sa kapilya. So, yun yung sinasabi na, mahal niya yung magulang niya eh. Ayaw niyang suwayin eh. Kaya lang, para sana sa ikabubuti niya, pang spiritual, pang kaluluwa, hindi niya sinunod yung kanya, hindi siya sumama para makilala sana, maaralan, tumanggi na siya. Dahil nandoon yung pag-ibig niya sa kanyang magulang. Hindi siya sumama. Meron din mga pagkakataon sa aming mga pagmimisyon noon, tanda ko sa San Lorenzo, matagal, 1 buwan na aming linggo-linggo, meron kaming misyon o Bible study. Lahat tanggap ang aral, pero pagdating doon sa tatanungin mo na papabobotismo na, schedule yung bautismo, tumatanggi. Bakit? Mahal niya yung asawa niya. Yung asawa niya, ayaw. Pero siya, yung lalaki, gusto. Para hindi na kami mag-away pa ng asawa ko, hindi na lang ako magpapabotismo. Kahit alam niya na itong iglesyang ito ang nasa katotohanan. Nakilala niya yung turo't aral ng Diyos. Mahal niya yung asawa niya. Karapat dapat ba siya sa Diyos? Hindi. Sapagkat pinili niya yung kanyang asawa kaysa doon sa pananampalataya. Yun yung sinasabi na hindi karapat dapat sa akin. Inuna niya yung pag-ibig sa kanyang magulang, inuna niya ang pag-ibig sa kanyang asawa o sa sino man. Di ba may mga arami din pangyayari sa iglesia na mismo. Lalo na sa mga kababaihan. Di ba? Kasi marami ng mga talagang pangyayaring ganyan sa loob ng iglesia. Dalaga, talagang matibay ang pananampalataya. Ano? Meron pa kami mga member pa ng choir ng iglesia. Dalaga. Linggo-linggo sumasamba. Pero nung makapag-asawa ng hindi ka pananampalataya, nawala. Bakit? Hinadlangan. Binawalan na nung kanyang asawa. Hindi na sumamba. Karapat dapat ba siya sa Panginoon? Hindi. Inuna niya yung para sa kanyang asawa. Yun sinasabi na hindi karapat dapat. Mas nauuna yung pagmamahal sa ama't ina kahit na ipagpalit ang paglilingkod sa Panginoon. At pwede bang kalahati lang? O hindi buo yung ating ibibigay na pag-ibig sa Diyos? Sabi ng Panginoon Kristo. At sinabi sa Kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalaway katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. No? So, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Hindi half, hindi kalahati. Buo na iibigin natin ng Diyos. Diba? Hindi ba pwedeng, saka na lang muna ako maglilingkod. Malakas pa naman ako eh. Marami pa namang araw eh. Hindi eh. No? Hindi natin kayang dayain ng Diyos. So, kinakailangan talagang, ang sabi, ang Panginoong Kristo, buong puso, pati yung pag-ibig na hindi lang sa Diyos, kundi sa ating kapwa.
Kung ang mga bagay na nasa sanglibutan, ang mas inuuna ng tao, ang mas iniibig ng tao, iibigin ka kaya ng Diyos? Unahin mo yung mga bagay na pangsanlibutan. No? May pagsamba, hindi ka sasamba. May pagkakataon ka naman para sumamba. Di ba? Uunahin mo yung mga bagay na pangmaterial. Iibigin mo ang sanglibutan. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Unang 1:2:15. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasang sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So wala yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Diba? Ano ba yung gawa ng sanlibutan? Umiibig sa gawa ng sanlibutan. Mga gawa ng sanlibutan, mga gawa ng laman. Diba? Mga samang bagay, mga kalayawan sa buhay. So, hindi dapat na makita sa mga pinagkalooban ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Huwag daw ibigin ang mga bagay na pang-sanglibutan. So, unahin natin yung pag-ibig sa Diyos. Madaling sabihin, iniibig ko ang Diyos, pero kung hindi mo naman tinutupad ang utos, ano ang tawag doon ng banal na kasulatan? May tawag doon ng banal na kasulatan. Nagsasabing, mahal ko ang Diyos. Pero, hindi mo naman daw tinutupad yung kanyang utos. Unang 1:2:4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Nasabi mong nakikilala mo siya. Nasabi mong iniibig mo siya. Pero, hindi mo man daw tinutupad yung kanyang utos. Sinungaling. Yun ang banggit ng banal na kasulatan. Diba? Kaya kinakailangan talaga yung pagtupad. Madali kasing sabihin yung kilala ko ang Diyos, iniibig ko ang Diyos, pero wala namang gawa. Diba? Sabi nga sa banal na kasulatan, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Baog. Diba? So kinakailangan mayroon daw gawa yung ating pananampalataya para makapakita nating kilala talaga natin ng Diyos, iniibig talaga natin ng Diyos, maging tagatupad tayo ng utos ng Diyos. Paano sa kapatiran? Iniibig mo ang Diyos, pero napopulot ka naman sa kapatid mo. Iniibig mo ang Diyos, tama, andyan ka lahat, ginagawa mo, yung tungkulin sa iglesia. Pero meron kang isang hindi magawa. Yung napopuot ka sa iyong kapatid. Ano rin ang sabi ng banal na kasulatan? Unang 1:4-20. Kung sinasabi ng sino man ako'y umiibig sa Diyos at napopuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita ay paanong makaiibig siya sa Diyos na hindi niya nakita. Sinungaling pa rin daw. Diba? So kinakailangan talaga yung, gaya nung sinabi kanina, binasa natin na sinabi ng Panginoong Kristo, yung kautusan na uuwi sa dalawa, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Hindi pwedeng pag-ibig lang sa Diyos, pero hindi mo maibig yung iyong kapwa na iyong nakikita. Paano mo raw iibigin ng Diyos na hindi mo nakita? Hindi rin naman pwedeng yung kapwa mo lang ang iyong iibigin, yung tao lang, kung anong gusto niya. Okay, sige, makisama ka. Nabubuhay kayo sa sanlibutan. Pero hindi pwedeng pang tao lang ang iyong pag-ibig kung wala iyong pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos, pagtupad sa kanyang mga utos. Wala din. Kaya kinakailangan talagang pareho nandoon. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, nandoon lagi. Diba? At kung daw napopuot kasi yung kapatid,
Paano mo nga namang iibigin yung Diyos na hindi mo nakita, yung kapatid mo na nakita mo, hindi mo maibig? Sinungaling daw ang gayon, ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya, kung nandoon man tayo, noong una, sa hindi 100% na pag-ibig, kasi sabi, buo daw eh. Kung ng mga nagdaang mga araw, hindi naging buo yung ating pag-ibig sa Diyos at sa Panginoong Kristo. Hindi naging buo yung ating paglilingkod sa iglesia. Nandun pa rin sa atin yung panahon, pagkakataon para magbago. Tulad ngayon, magtatapos ang taon 2024, magte-2025 na, kinakailangan talaga, di ba, meron pa sinasabing New Year's resolution. Ano ba ang New Year's resolution natin? Kung hindi tayo nakatupad noon, ngayong matatapos na taong 2024, hindi natin 100% nasunod ang utos ng Diyos, hindi natin 100% na nagampanan yung ating tungkulin sa iglesia, kinakailangan sa taong darating 100% buong puso na ating maipaglingkod yung ating sarili sa Diyos. No? Ano rin ang sabi? Na ang tunay na pagmamahal kasi sa Diyos at kay Kristo ay nagpapakita ng buhay, sa buhay ng tao sa pamamagitan ng pagbabago ng ugali. No? Tayo bilang tao, may mga kani-kaniya tayong kahinaan. Wala namang perpektong tao. Lahat tayo nagkakasala. Di ba? Lahat tayo may kasalanan. Walang perpekto. Nagkakamali, nagkakasala, nakakapag-isip ng masama, hindi tayo perpekto. Pero, kaya nating baguhin yung ating sarili. Nasa atin din yung paraan para mabago natin sa tulong ng Panginoon at tulungan din natin yung ating sarili para mabago nga natin yung ating sarili kung tayo nagkasala noon, nagkamali, nagkulang, mapunan natin ngayon darating na taong ito. Sa pamamagitan ng pagtalima sa mga utos ng Diyos. Sa pamamagitan ng kababaang loob, pagpapatawad, at pagiging makatarungan sa bawat isa. Ano rin ang sabi ni Pablo sa atin? Kung tunay nating pinakinggan ang salita ng Diyos. Ayan, pagbabago ng buhay. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos at kay Kristo ay nagpapakita sa buhay ng tao sa pamamagitan ng pagbabago ng ugali at gawain. Kung ang isang tao ay nagsasabing iniibig nila si Kristo, inaasahan na magkakaroon sila ng buhay na nagpapakita ng mga katangian ni Kristo tulad ng kababaang loob, pagpapatawad at pagiging makatarungan. So kailangan natin baguhin yung ating sarili kung tayo'y nagkakasala. Di ba? Lagi nasa atin yung panahon para magbago. Huwag natin sayangin yung oras. Baka, bukas lang ako magbabago. Kung pamaya, wala ka na. Kailangan ngayon pa lang, magbago ka na. Diba? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ngayon, ang panahong ukol, ngayon, ang araw ng kaligtasan. Ngayong, buhay ka pa. Buhay pa tayo. Magbago na tayo. Paano sabi? Sa Efeso 4:21-24, kung tunay na siya ay inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus at inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan, ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya at kayo'y mangagbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo'y mangagbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. So, yung iniwan natin yung dating pagkatao, binihisan na tayo ng bagong pagkatao. Huwag na nating balikan pa yung mga kasalanan, no? Yung masasamang bagay na ating nagawa noon. Magbago na tayo. No? Mangagbihis daw ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran. Kaya, doon tayo kinakailangan. No? Mangagbago tayo ng ating pag-iisip.
Magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Yun ay sa pamamagitan ng pagtalima sa utos ng ating Panginoon. Marami rin nagsasabing iniibig nila ang Diyos, kilala nila ang Diyos, pero paano nila itong nakakaila? Tayo, iniibig natin ang Diyos. Diba? Pero may mga oras na sinasabi na ikakaila natin ang Panginoon. Sa paanong paraan na ikakaila ng tao ang Diyos? Gayon sinasabi niyang kilala niya ang Diyos, iniibig niya ang Diyos. Paano niya maikakaila? Tito 1:16. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Palibhasa ay mga malulupit at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Kaya nga sabi ko ngayon, madaling sabihin, nakikilala ko ang Diyos eh. Pero kung iba naman yung iyong pamumuhay, iba ang iyong gawa, paano mong may pakikitang kilala mo nga ang Diyos? Ikinakaila daw sa pamamagitan ng iyong gawa. Pinakikilala lang ng dila mo, ng labi mo, nakilala mo ang Diyos, iniibig mo ang Diyos. Pero doon sa gawa, wala. So, doon daw may kakaila. Pagka nandun ka sa masamang gawa, naikakaila mo ang Panginoon. Ano rin ang sabi ng Diyos tungkol sa kanila na nagsasabing iniibig at iginagalang nila ang Diyos? May kaugnayan din doon sa ating Bible study kanina, ang sabi at sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral na mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Diba? Nung panahon na nagkasala ang Israel, madaling sabihin nila, ginagalang nila yung Diyos. Pero nawawalan pala ng kabuluhan yung kanilang paggalang sa Diyos. Bakit? Naikakaila nila eh. No? Nawalan ng kabuluhan yung kanilang pagsamba. Bakit? Kasi hindi na yung utos ng Diyos ang kanilang sinusunod, kundi utos ng tao. Nilisan daw nila yung utos ng Diyos at ang pinanghawakan yung utos ng tao. Yung salit-saling sabi ng tao. No? And you are obeying the old rules of man. Diba? Pero anong kinalimutan? You have forgotten about God's command. Kaya ang sabi ng Diyos, walang kabuluhan ang pagsamba ninyo sa akin. It does not no good for them to worship me. They teach rules made by men. So, mawala talaga ng kabuluhan kung utos ng tao lamang ang sinusunod. Ano ang pangako doon sa mga nagsiibig sa Diyos at kay Kristo? Tayong mga nakakilala, tunay na umiibig sa Diyos sapagkat hindi lang sa salita, kundi sa gawa na ating tinutupad ang utos ng Diyos. Kung ating iniibig ang Diyos, nandun yung ating pagsunod. At meron din naman siyang pangako doon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Ang mga nagsisiibig, yung mga tumutupad ng utos ng Diyos. Ano ang pangako? Awit, 145:20. Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipunin niya. No? The Lord protects all those who love Him, but He destroys the wicked. So lahat ng nagsisiibig, iingatan, poproteksyonan ng Diyos ang lahat ng nagsisiibig. Pero, lilipulin naman daw yung masama.
Kaya nandun yung pangako. Nandun yung pagtulong ng Panginoon, proteksyon ng Panginoon sa lahat ng umiibig sa Kanya. At ang pag-ibig ay ang pagtupad, pagsunod sa kautusan ng Diyos. Kaya ang ating pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos sa ating Panginoong Kristo ay hindi lamang sa salitang binibigkas natin. Hindi lamang sa bibig, no? Kundi sa pamamagitan ng ating gawa, ayon sa ating aksyon at mga desisyon sa ating pang-araw-araw na buhay dito sa sanlibutan. Naway loobin ng Diyos na tayo'y patuloy nilang makita na matalimahin, masunurin sa kanilang mga utos upang mapatunayan natin na ating yan tunay na iniibig ang Diyos at ating Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand Elorido, para sa magandang mensahe. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay awit ng awit